Kabanata 1531. Ha! Nagulat si Fered. Dahil dito ay napalunok siya at sinabing, poisonous ang alak na ito. Bakit mo ito ilalabas, Albert? Napangiti si Albert sa kanya. Hindi ba sabi mo gusto mong patayin si Riordan? Sa sobrang takot ni Fered ay pinagpawisan siya ng malamig at nauutil niyang sinabi. Ay hindi, nasabi ko lang ito dahil sa galit. Bakit ko naman siya papatayin? Siya ang aking tatay. Paano ko mapapatay ang aking ama? Parang nababaliw ka na. Haha, tama ka. Pero, makahulugang sinabi ni Albert kung mamatay si Riordan ngayon, matatapos na ang kanyang paghahanap ng manugang. Pagkatapos niyang mamatay, ang posisyon na head ng pamilya ay natural na maipapasa sa nag-iisang anak na lalaki, at ikaw yun. Sa oras na iyon, ikaw ang magdedesisyon para sa future ng Dragon Mountain Range. Pagkatapos mong ibenta ito sa amin, pwede mong kunin ang pera at umalis para magpakasaya sa buhay mo. Kapag nakuha na namin ang bulubundukin, malaya naming sasamantalahin ito. Ito ay isang win-win situation. Ang sinabi niya ay ang naisip rin ni Fered. Masyado siyang desperado. Siya ay desperado na humawak ng malaking pera at umalis sa rural area upang manirahan sa isang metropolitan tulad ng Central City. Pera. Gusto niya ng pera. Hindi. Napakamot ng ulo si Fered. Siya ang tatay ko at hindi ko ito pwedeng gawin. Gayun din, ilegal na pumatay ng tao. Kung papatayin ko siya, arestuhin ako at parurusahan ng death penalty. Paano ko pa rin mamamana ang posisyon ng patriarch kapag nangyari iyon? Ito ay isang hanggal na pamamaraan. Napangiti si Albert. Lumapit siya sa tenga ni Fered at mamulong kung hindi ikaw ang papatay sa kanya, okay lang ba iyon? Anong ibig sabihin nito? Naguguluhang tumingin si Fered kay Albert. Tinapik ni Albert ang balikat ni Fered sa kasinabing. Isipin mo ito ng mag-isa. May gagawin pa kami kaya mauuna na kaming umalis. Pagkatapos, dinala ni Albert ang iba mula sa Union of Businessmen at umalis sa private room sa bar. Si Fered lang ang mag-isang nakaupo sa kwarto habang iniisip ang sinabi ni Albert kanina. Anong ibig sabihin ni Albert? Sunod-sunod na ininom ni Fered ang baso at talagang kinabahan siya. Unti-unting nagliwanag ang langit. Hawak ni Fered ang isang bote ng red wine at bumalik sa bahay. Sa oras na ito, masyado na siyang lasing at hirap na siyang maglakad ng maayos. Maagang bumangon si Valerie. Nagising siya dahil sa gutom. Nang makita niya si Thomas na nanatili para sa hapunan kagabi, nagalit siya kaya tumanggi siyang kumain. Kaya naman nakaramdam siya ng gutom kinaumagahan. Inutusan niya ang katulong na maghanda ng almusal, at habang kumakain siya sa sala, nakita niya si Fered na pasuray-suray sa loob. Ang kanyang katawan ay binabalot ng amoy ng alak. Wow! Fered, anong nangyari sa'yo? Amoy alak ka. Siguro nakipag-hangout ka na naman sa mga masasama mong kaibigan kagabi, tama ba? Pilasan mo, maligo ka na. Kapag nakita ka ni Papa, babaliin niya ang mga paa mo. Agad na umupo si Fered at sinabing, hindi ko napigilan ang sarili ko. Nakipag-usap ako sa ilang mga lumang kliyente at uminom ng ilang baso ng alak. Oo, itong bote ng alak. Inilapag niya ang bote ng red wine sa mesa. Ang red wine na ito ay nagkakahalaga ng $120,000. Tinadya kong ibalik ito para sa'yo. Para sa akin. Napangiti si Valerie. Hindi ako umiinom ng alak. Bakit mo ibinalik ang alak para sa akin? Sumagot naman si Fered, hindi ka umiinom, pero umiinom si Papa. Dahil naghahanap siya ng son-in-law, nag-away na naman kayo ni Dad kahapon, tama ba? Dati kang umalis sa bahay natin at gumawa ng gulo sa Central City. Hindi ka pa napapatawad ni Papa dahil doon. Matanda ka na. Hindi naman parating magagalit si Papa sa'yo, hindi ba? Nagpout si Valerie. Sa totoo lang, ayaw rin niyang awayin siya parati ng kanyang tatay, ngunit ang kanyang ama ay patuloy na naghahanap ng mapapangasawa para sa kanya, at naiinis talaga siya dahil dito. Kaya umalis siya sa bahay upang itago ang lahat. Kabanata 1532. Hindi ko rin ginustong gawin iyon. Mukhang walang magawa si Valerie. Umalaklak si Fered. Tinuro niya ang bote ng red wine at sinabing, sinadya kong dalhin ang red wine para sayo. Mamaya, pagkagising ni Papa, maghanda ka ng almusal para sa kanya. Pagkatapos, dalhin mo ang red wine na ito sa kanya bilang isang treat. Huwag mong sabihin sa kanya na ibinalik ko ito mula sa lakad ko kanina.
Sabihin mo lang sa kanya na ikaw ang bumili. Pinili ko ito. Oo, binili mo. Dagdag pa ni Fered, sa ganoong paraan, maantig siya sa regalo mo at mareresolba ang alitan sa pagitan yung dalawa. Tayo ay isang pamilya. Dapat tayong magkasundo, kaya huwag nang mag-away muli. Tumango si Valerie. Sige, naintindihan ko. Sige, aakyat muna ako sa taas para maligo at magpahinga. Ikaw nang bahala sa iba. Huwag kang magulo. Alam ko, hindi ako isang 3 years old na bata. Tumayo si Fered at pasuray-suray na umakyat. Nang marating niya ang hagdanan, tumalikod siya at casual na tiningnan si Valerie bago siya ngumiti ng maingat. Makalipas ang halos 40 minutes, nagising na ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya. Bumaba si Riordan at nakita niya kaagad na inayos na ng kanyang anak na si Valerie ang mga utensils at naghanda ng almusal. Medyo nahiya si Valerie nang sabihin niya, "Pa, naghanda ako ng pagkain para sayo. Halika na at kumain." Nakaramdam din ng pagtataka si Riordan. Nagbago ba ang sikat ng araw? Naghanda ba talaga ng almusal ang kanyang anak na babae na walang ginawa kundi manggulo? Natuwa siya nang mapagtanto ito. Umupo si Riordan, kinuha ang tinidor at kutsara at kumain ng almusal. Medyo masarap ang lasa. Ilang sandali pa ay sinabi ni Valerie, "Pa, kasalanan ko ang nangyari. Hindi dapat kita inaaway sa lahat ng pagkakataon. Tanggapin mo ang pagkain na ito bilang paghingi ng tawad, okay?" Humisi si Riordan. Gusto mo bang bumawi sa pagkakamali mo sa pamamagitan ng isang pagkain lang? Nagpout si Valerie. Kailangan mo bang sabihin yan? Hindi ko naman ito kasalanan ng buo. Palagi kang naghahanap ng mapapangasawa para sa akin na para bang hindi ako makakapag-asawa. Napabuntong hininga si Riordan. Alam mo ba kung bakit ko ginagawa ito? Alam ko. Ito ay para sa iyong mahalagang kayamanan sa Dragon Mountain Range, tama ba? Gusto mong ibigay ako sa ibang lalaki na parang isang bagay. Walang magawang sumagot si Riordan, hindi ko mapipigilan ang sarili ko. Hihilingin ko pa rin ang iyong opinyon pagkatapos ng lahat. Kung hindi mo ito gusto at handa kang lumaban, hindi rin kita pipilitin na magpakasal. Speaking of which, hindi masama si Mr. Thomas Mayo. Ayaw mo ba talaga siya? Napangisi si Valerie. Kahit na mamatay ang lahat ng lalaki sa mundo, hindi ko pa rin siya pipiliin. Habang nagsasalita siya, bumaba si Thomas sa hagdan. Napatingin si Valerie sa kanya. Wow, ang galing mo naman makinig. Lalabas ka talaga kapag narinig mong may nang insulto sa'yo. Umiling si Thomas at tumawa na parang walang magawa. Eccentric talaga ang babaeng ito. Sumagot naman sa kanya si Riordan, "Mr. Mayo, lumapit ka at kumain tayo ng breakfast." Hindi pwede. Agad naman siyang pinigilan ni Valerie. Nagsumikap akong maghanda ng almusal. Ayokong aipakin ito sa ibang tao. Hindi ko siya papayagang kumain at gusto ko na lumayas siya dito. Habang nagsasalita siya, naglabas siya ng isang bote ng red wine sa ilalim ng mesa at sinadya itong iwinagayway kay Thomas. Ang isang bote ng red wine na ito ay nagkakahalaga ng $120,000. "Papa, binili ko ito para sayo. Tikman mo ito para sa akin." Mahilig uminom ng alak si Riordan. Nang makita niya ang red wine, masaya siyang ngumisi. "Anak, sa wakas ay marunong ka nang magpamper ng ibang tao. Maganda ang alak na ito. Pwede ba nating hayaan si Mr. Mayo na kumain kasama natin?" Napangisi si Valerie. "Hindi pwede. Ang alak na ito ay para sa'yo lamang, Papa. Hayaan mo lang siyang maglaway." Sinabi niya iyon habang binubuksan niya ang red wine at inilagay ito sa baso ni Riordan. Kabanata 1533. Kinuha ni Riordan ang wine glass sa mesa at iwinagayway kay Thomas. "I'm sorry, Ginoong Mayo. I'm the only person who can drink this glass of wine," pagmamalaki niya. Nag-make face si Valerie kay Thomas. Umiti si Thomas. Umupo siya sa gilid habang hinihintay ang mga katulong na maghanda ng almusal para sa kanya. Masayang uminom ng alak si Riordan. Kumuha siya ng isang malaking subo bago niya ito nilunok at dinilaan ang kanyang mga labi. "Wow, ang sarap talaga ng alak. Kamangha-mangha ang lasa. Valerie, medyo masarap itong binili mong alak." Ako noong una. Habang naghahanda siyang magpatuloy sa pagsasalita, bigla niyang naramdaman ang kirot sa kanyang puso. Inabot niya para hawakan ang kanyang dibdib at ang kanyang ekspresyon ay tila nagpapahiwatig ng sakit.
Dad, ano ang nangyayari sa iyo? Naramdaman ni Valerie na may mali, kaya nagtanong siya. Noong una ay inakala ni Riordan na sumasakit lang siya sa tiyan, pero hindi niya inaasahan na mas masakit pa ang mararamdaman niya. Sa sobrang sakit ni Riordan ay wala siyang masabi, at puno ng malamig na pawis ang kanyang noo. Nagsimula pang ang magbago ang kulay ng mukha at katawan niya. Ang kanyang mukha ay naging purplish red sa loob lamang ng ilang segundo na parang isang layer ng gasolina ay nalapat sa kanyang mukha at siya ay tumingin na pakakakaiba. Tatay, Dad, ano bang nangyayari sa'yo? Huwag mo akong takutin. Nawala ang ngiti ni Valerie sa kanyang mukha. Gusto niyang pasayahin ang kanyang ama, ngunit bakit ngayon pa ito nangyayari? Ang kanyang sigaw ay nagpaalerto kay Thomas sa malapit. Lumingon si Thomas at tumingin sa kanila. Napagtanto niyang may mali sa isang tingin. O hindi. Agad na sumugod si Thomas bago niya inabot para tingnan ang pulso ni Riordan. Tabik na tanong ni Valerie, ano ang problema ng aking ama? Hindi siya sinagot ni Thomas. Agad siyang naglabas ng ekstrang pilak na karayom na nasa kanya. Ngunit, bago pa niya mailabas ang karayom sa oras, biglang umubo si Riordan ng dugo na tumakip sa buong mesa. Ang dami ng dumudugo ay napakalaki. Ang malaking bahagi ng dugo ay direktang tumalsik sa katawan ni Valerie at lubos itong nabigla. Hinawakan ni Thomas ang pilak na karayom sa hangin at hindi gumagalaw ng mahabang panahon dahil alam niyang hindi na maliligtas si Riordan. Bagaman mahusay ang mga kasanayan ni Thomas sa medisina, gaano man sila kahusay, imposible pa rin para sa kanya na mailigtas ang isang patay na tao. Kung maililigtas niya siya, hindi ito salamat sa mga kasanayang medikal, ngunit sa lamangka. Natigilan si Valerie ng ilang segundo bago niya niyugyog ang braso ni Thomas at sinabing, hindi ba't mahusay ang iyong mga medikal na kasanayan? Pilasan mo at gamutin mo ang tatay ko. Gawin na ngayon. Mamantong hininga si Thomas bago siya tumayo sinabing, hindi na siya maliligtas. Hindi mailigtas. Paano ito naging posible? Umiyak si Valerie at sinabing, imposible iyon. Thomas, kalokohan ang sinasabi mo. Napakalusog ng aking ama at hindi pa siya nagkasakit ng malubha. Paano kaya siya biglang umubo ng dugo at mamatay? Dapat may ginawa ka sa kanya, di ba? Patuloy niyang niyugyog ang patay na katawan ni Riordan. Gayunpaman, kahit anong pagyugyog niya sa kanya, hindi siya gising. Patuloy na umiiyak si Valerie. Bakas ay nagpasya siyang nakipagkasundo sa kanyang ama ngayon, ngunit nangyari ito. Bilang anak, si Valerie ay nalungkot. Anong nangyari? Sa ikalawang palapag, tumayo si Fered sa hagdanan at tinanong ang mga nasa ibabang palapag, bakit kayo umiiyak ng madaling araw? Walang lakas si Valerie para sagutin siya. Patuloy lang siya sa pag-iyak. Hoy, bakit hindi ka sumasagot? Anong nangyari? Nagsuot ng damit si Fered habang pababa ng hagdan. Pagkapasok niya sa sala ay nakita niya kaagad si Riordan na nakahiga sa couch. Ang mesa ay puno ng dugo at si Valerie ay umiiyak sa kalungkutan na walang katapusan. Kabanata 1534. Tatay. Nagulat si Fered. Agad siyang lumapit at tinignan siya. Hinawakan niya ang pulso ni Riordan bago niya narinig ang pintig ng puso ni Riordan, ngunit wala siyang narinig. Sigurado siyang patay na si Riordan. Paano nangyari ito? Bakit patay na si Dad? Naiiyak sa kalungkutan si Valerie habang sinasabi, ewan ko. Hindi ko talaga alam. Sa sandaling iyon, isang malamig na boses ang narinig. Ito ay Lason. Lason. Lumingon ang magkapatid at sabay na tumingin. Pinagmamasdan ni Thomas ang bote ng red wine. Nagbago ang ekspresyon ni Valerie at tinanong siya nito. Thomas Mayo, mas mahusay kang magsalita ng malinaw. Ano ang nangyayari? Anong lason ang sinasabi mo? Itinuro ni Thomas ang red wine at sinabing, Miss Silver, itong bote ng alak na binili mo ay may lason. Kahit sino ay walang alinlangan na mamamatay sa loob ng 5 segundo matapos itong inumin. Tinuri ko rin ang baso ng alak at naglalaman ito ng malaking halaga ng lason. Parang kidlat ang sinabi niya kay Valerie. Hindi niya akalain na ang red wine na iniuwi ng kapatid para sa kanya ay magiging mamamatay tao ng kanyang ama. Napatingin siya kay Fered sa takot. Itatanong pa lang sana niya kung ano ang nangyari, may nangyaring mas ikinagulat niya. Itinaas ni Fered ang kamay at sinampal ng wala si Valerie sa pag-aatubili. Tinuro siya nito at sinimangutan, which ka? Valerie Silver, alam kong galit ka kay Dad, at alam kong hindi kayo magkasundo sa kanya. Pero kahit anong mangyari, pamilya tayo, ang iyong ama.
Paano ka makakabili ng makamandag na alak para lasonin siya? Tao ka pa ba? Grabe ka. Napagalitan si Valerie habang mukhang natulala. Ano ang ibig niyang sabihin? Malinaw na ibinalik ni Fered ang red wine. Isa pa, sinabi pa niyang sinadya niya itong ibigay kay Valerie dahil gusto niyang makipagbalikan ito sa kanilang ama. Bakit hindi umamin ngayon si Fered at sinasabi pa niyang kay Valerie ang alak? Ano? Kahit na ang isang tulala ay maaaring maunawaan kung ano ang nangyayari sa puntong ito. Biglang natigilan si Valerie. Ang lansi ng paggawa nito na parang pinatay niya ang kanyang ama gamit ang kanyang mga kamay ay ginawa siyang isang scapegoat. Ginamit siya ni Fered para patayin ang kanilang ama. Ang problema, paulit-ulit na sinabi ni Valerie na binili niya ang alak at nakita rin siya ng lahat na nagbuhos ng alak para kay Riordan. Higit sa lahat, pinayagan lang niya si Riordan na inumin ito ng mag-isa. Sa lahat ng ginawa niya, walang alinlangan na si Valerie ang mamamatay tao. Hindi niya nagawang ipagtanggol ang sarili. Kahit na sinabi ni Valerie na si Fered ang tunay na mamamatay tao, walang maniniwala sa kanya. Desidido din kumilos si Fered. Tumayo siya at nagdial sa 911 para tumawag ng pulis. Pagkatapos, sinabi niya kay Valerie, ikaw ay isang mangkukulam. Hindi ka pa protektahan ng pamilyang Silver. Pumunta ka na lang sa istasyon ng pulisya at maghintay ng parusa mula sa batas. Pinandilatan ni Valerie si Fered at napakagat sa ibabang labi. Sa sobrang galit niya ay nanginginig ang katawan niya. Talagang naagrabyado siya sa pagiging scapegoat. Tinagtagal, ang mga pulis ay sumugod sa kanilang bahay at kinurot nila siya pati na rin inaresto siya. Naaayon sa batas na parusa ang naghihintay kay Valerie. Hindi magaan ang kasong homicide. Isinandal ni Fered ang ulo sa bangkay ni Riordan at umiyak sa sakit. Nang walang makapansin, bahagyang kinukat niya ang gilid ng labi niya at ngumisi. Ang plano ay ganap na perpekto. Sa pagkakataong ito, sino pa ang kumakalaban sa kanya? Ang Dragon Mountain Range ay madaling makuha. Kabanata 1535. Nagkatinginan sina Thomas at Aris. Wala silang sinabi pero naiintindihan nila ang iniisip ng isa't isa. Masyadong kakaiba ang pagkamatay ni Riordan. Tsaka base sa sagot ni Valerie kanina, hindi talaga siya mukhang mamamatay tao. Kailangang may kwento sa likod ng homicide na ito. Sa pagkakataong ito, tumayo si Fered at sinabing, dapat kayong dalawa ay nanood ng sapat na drama, di ba? Magwala. Hindi ka tinatanggap ng pamilyang Silver. Labas. Nang mamatay si Riordan, gusto ni Fered na tanggalin si Thomas na naging tinak sa kanyang laman. Hindi na talaga siya makapaghintay. Hindi na rin nag-aksaya ng oras si Thomas na magsalita. Isinama niya si Aris at iniwan ang pamilyang Silver. Si Fered lang ang naiwan na mag-isa sa sala. Hindi na niya kailangan pang kumilos. Pinunasan niya ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata at sumilay sa isang nakakuloko at masamang ngiti habang sinulyapan ang bangkay na nakahandusay lupa. Inabot niya ang isang sigarilyo sa bulsa ng pantalon niya at sinindihan. Tinipa ni Fered ang bangkay gamit ang kanyang paa bago ito tumingkayad at sinabing, Oy, Tay, hindi mo ba ako laging inaayawan? Hindi ka ba tumangging ipasa ang posisyon sa akin at nais mong makahanap ng manugang na lalaki upang maging pinuno ng pamilya? Bakit hindi ka gumagalaw ngayon? Kung kaya mo, bumangon ka at sampelan mo ako. Pwede mo akong paalisan sa pamilyang Silver. Haha. Inihit-hit ni Fered ang sigarilyo at nakaramdam ng sobrang saya. Patuloy niyang sinabi, tingnan mo kung gaano kahusay kung naipasa mo sa akin ang posisyon ng ulo ng pamilya kanina. Kung gayon maaari namin kunin ang pera at i-enjoy ang aming buhay sa Central City ng masaya, tama ba? Pinilit mong manatili sa rural na lugar na ito at bantayan ang isang hanggal na bundok. Ganon ba ito ka-interesting? Ngayon, patay ka na, at si Valerie ay naaresto bilang mamamatay tao. Ang naghihintay sa kanya ay dapat na isang execution ng firing squad. I'm sorry, wala na ang manugang na gusto mo. Ngayon, ako na lang ang natitira sa buong pamilya ng Silver. Ang posisyon ng ulo ng pamilya ay maaari lamang sa akin. Dad, magpahinga ka na lang. Gagawin kong mabuti ang buhay ko para sa inyo ni Valerie. Haha. Kung nawala ng konsensya ang isang tao, magagawa niya talaga ang lahat. Sa kalsada, nag-uusap sina Thomas at Aris habang naglalakad. Commander, hindi ba masyadong kakaiba ang pagkamatay ni Riordan? Gaano man kasama si Valerie, hindi niya malason ang kanyang ama ng makamandag na alak, hindi ba? Masyadong kakaiba iyon.
Sinabi ni Thomas, ang pumatay ay hindi dapat si Valerie. Naiisip mo rin ba iyon? Oo, maling sabi ni Thomas. Noong si Valerie ay dinala, ang kanyang tugon ay hindi normal. At saka, masyadong malayo ang dahilan ng pagpatay niya kay Riordan. Kahit anong mangyari, hindi siya mukhang mamamatay tao. Tanong ni Iris, sino sa tingin mo ang mamamatay tao? Yung mga kumikita. Sinabi ni Thomas, mukhang hindi sila ang mga mamamatay tao. Nakita ko mismo si Valerie na nagbuhos ng makamandag na alak para kay Riordan. Paano magagamit ng mga profiteer na iyon ang Valerie para makamit ito? At saka, kapag namatay si Riordan at naaresto si Valerie, sino sa tingin mo ang magiging pinakamalaking benepisyaryo? Walang iniisip na sagot ni Iris, Fered Silver. Ayan yon. Kung tama ang hula ko, malamang na gumamit si Fered ng ilang espesyal na paraan para linlangin si Valerie at ipapatay niya si Riordan. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Pumunta ka sa kulungan at mag-imbestiga. Papayagan ba tayo ng mga pulis na pumasok? Hindi nila hahayaang makapasok ang mga normal na tao, ngunit papayagan nila ang Diyos ng digmaan. Walang plano si Thomas na itago ang kanyang tunay na pagkatao para imbestigahan ang katotohanan sa likod ng insidente. Sa pagkakataong ito, gusto niyang gamitin ang kanyang pagkakakilanlan bilang God of War para personal na malutas ang kaso. Makalipas ang isang oras, nakaupo si Thomas sa isang maliit at madilim na silid na mag-isa, at nakita niya si Valerie na nakaposas. Nagkatitigin silang dalawa at nanatiling tahimik. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagkusa si Valerie na sabihin, binisita mo ako, ngunit hindi ka nagsasalita. Ano ang ibig sabihin nito? Sumagot si Thomas, dahil hindi ko alam kung paano ako magsisimulang magtanong. Naghihintay ako na ikaw ang magkusa para sabihin sa akin ang lahat. Napangisi si Valerie. Ano ang dapat kong sabihin sa iyo? Please umalis ka na dito. Tumango si Thomas at malamig na sinabi, sige, aalis na ako. Ngunit, pagkatapos kong umalis, kakasuhan ka ng homicide. Kapag napatunayang nagkasala ka sa homicide, isang hatol na kamatayan ang naghihintay sa iyo. Patay na ang iyong ama, at kung mamamatay ka rin, si Fered lang ang magmamana ng Dragon Mountain Range. Sa oras na iyon, ibebenta niya ang bulubundukin sa mga negosyante, at masisiyahan siya sa kanyang buhay sa Central City. Ang kanyang mga salita ay tumusok sa puso ni Valerie na parang isang matalim na kutsilyo. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao ng mahigpit. Tumayo si Thomas. Bago siya tumalikod at umalis ay agad siyang pinigilan ni Valerie. Tahan na. Sasabihin ko sa'yo. Tumawa si Thomas at umupo ulit. Mayroon lang akong 15 minutes. Mangyaring magmadali at diretso sa punto. Tumango si Valerie at nagsimulang sabihin kay Thomas ang pangyayari. Ikinwento niya kay Thomas ang lahat ng detalye tungkol sa kung paano bumalik si Fered na lasing noong umagang iyon. Kung paano siya binigyan ng alak at kung paano niya ito niloko upang painumin ang kanyang ama ng alak. Gaya ng hula ni Thomas, si Valerie, ang walang isip na babae, ay madaling nalinlang ni Fered. Gayunpaman, hindi rin niya ito masisisi ng buo. Paano niya inaasahan na gagamitin siya ng kanyang biological brother para patayin ang kanilang ama? Ang pagpatay sa kanyang ama at pagsisi sa kanyang kapatid na babae ay immoral na gawain. Walang normal na tao ang makakagawa niyan. Okay, naiintindihan ko na ang lahat. Itinabi ni Thomas ang kanyang notebook bago siya tumayo at sinabing, sa yugtong ito, kailangan mo lang manatili sa kulungan at maghintay ng balita. Kinagat ni Valerie ang kanyang ibabang labi at nagtanong, Thomas, maaari pa ba akong mapawalang sala dito? Kabanata 1536. Ito ay talagang napakahirap. Pagkatapos ng lahat, ang bawat piraso ng ebidensya ay laban kay Valerie. Hanggat tumanggi si Fered na aminin na ibinigay niya kay Valerie ang red wine, napakahirap na mahatulan siya sa krimen. Gayunpaman, sinabi ni Thomas, hinding-hindi mo mapepeke ang katotohanan, at hinding-hindi mo magagawang peke ang katotohanan. Ang taong gumawa nito ay mabubunyag, at ang mamamatay tao ay hinding-hindi mananatiling walang parusa. Ginagarantiya ko sa iyo na palalayain kita at gagawin ang hustisya sa iyong ama. Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na siya at umalis. Walang ganoong sandali kung saan gusto ni Valerie si Thomas. Si Thomas na lang ang pag-asa niya ngayon. Kung sumuko man si Thomas, mahahatulan siya ng krimen. Thomas, hindi kita dapat pinagalitan noon. Kailangan mo akong iligtas, sabi ni Valerie.
Pagkaalis ni Thomas sa kulungan, sumakay siya sa isang sedan na minamaneho ni Aris doon. "Commander, paano ito?" tanong ni Aris. Napabuntong hininga si Thomas at sinabing, "Ito ay tulad ng hinulaan ko." Si Valeria ay nalinlang ni Fered at siya ay ginamit bilang kasangkapan. Ang lahat ng kasalukuyang ebidensya ay nagpapakita na si Valerie ang mamamatay tao habang ang tunay na salarin ay nananatiling walang parusa. "Meron ka bang solusyon?" Sumandal si Thomas sa car seat nang hindi sinasagot si Aris. Talagang hindi madali kung gusto niyang baliktarin ang kaso. Hindi basta-basta maniniwala ang mga pulis sa sinabi ni Valerie at hindi magkukusa si Fered na umamin ng anuman. Ano pa ang magagawa ni Thomas? Biglang naisip ni Thomas ang isang kritikal na punto. Aniya, nabanggit ni Valerie na umuwi si Fered na lasing. Malasing kaya siya kung nag-iisang umiinom siya. Sa mga normal na sitwasyon, malalasing lang ang mga tao kapag sabay silang uminom ng alak. At saka, dinala ni Fered ang makamandag na alak pagkatapos niyang malasing. So, sino ang mga taong nakipag-inuman kay Fered kagabi? May kinalaman ba ang mga taong iyon sa makamandag na alak? Kung magkamag-anak, alam ba ng mga iyon na si Fered ang mamamatay tao? Nang maisip ito ni Thomas, agad niyang sinabi, "Aris, gamitin mo ang lahat ng iyong kapangyarihan upang tingnan ang mga taong nakainom kay Fered kagabi." "Sige." Agad na inilathala ni Aris ang misyon sa kanyang ahensya ng panektik. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas tao at mga mapagkukunan upang isagawa ang pagsisiyasat sa lahat ng mga gastos. Makalipas ang 10 minuto, lumabas na ang resulta. Sabi ni Aris, yung mga nakipag-inuman kay Fered kagabi ay mga miyembro ng Union of Businessmen kung saan si Albert ang nangunguna. Unyon ng mga negosyante. Sila ang gustong bumili ng Dragon Mountain Range ng pamilyang Silver. Napagdesisyonan lang siguro ni Fered na patayin si Riordan pagkatapos niyang makausap sila kagabi. Gayun din, nais ni Fered na makilala sila sa lalong madaling panahon upang ibenta ang Dragon Mountain Range sa kanila. Marahang tinapit ni Thomas ang kanyang mga daliri habang patuloy niyang pinag-isipan ang bagay na iyon. Kumpimahin ang lokasyon ni Albert pati na rin ang gang at bantayan silang mabuti. Naiintindihan. Nakuha ni Aris ang kanyang mga tao na bantayang mabuti si Albert at ang barkada. Makalipas ang kalahating oras, nakatanggap siya ng reply. Nagkikita sina Albert at Fered sa isang bar. Sabi ni Aris, kamamatay lang ni Riordan, but Fered already can't wait to meet Albert and the gang. Baliw talaga siya sa pera. Hindi yun kakaiba. Kaya niyang patayin ang kanyang ama at sisihin ang kanyang kapatid. Nabaliw na siya. "Commander, gusto mo bang ipaalam ko sa aking mga nasasakupan na pumasok at arestuhin sila?" Umiling si Thomas at sinabing, hindi natin sila madakip. Depende sa diskusyon na ito kung kaya nating iligtas si Valerie at arestuhin si Fered. Hindi masyadong naiintindihan ni Aris. Nagkunwaring misteryoso si Thomas habang sinabi niya, "Hindi ko ito maipahahayag sa iyo ngayon, ngunit mauunawaan mo sa lalong madaling panahon. Anyway, bantayan mo lang sila ng maigi." Sa pagkakataong ito, tatalakayin ni Fered si Albert at ang mga miyembro tungkol sa pagbili ng Dragon Mountain Range. So, opportunity din ito para sa atin. Bagamat hindi alam ni Aris kung bakit iyon sasabihin ni Thomas, nagkaroon siya ng tiwala kay Thomas dahil hindi kailanman nabigo si Thomas. Dumidilim na ang langit. Isang dosenang matipunong lalaki ang nakatayo sa harap ng bar at walang pinayagang pumasok. Sa pribadong silid ng bar, magkahiwalay na nakaupo si Fered at ang ilang taong namamahala sa Union of Businessmen. Nakangiting sabi ni Albert, "Fered, ang galing mo. Ginawa mo ito ng tumpak at determinado at hindi ka nag-iwan ng anumang gulo. Ngayon, patay na ang iyong ama at inaresto ang iyong kapatid na babae. Ang posisyon ng ulo ng pamilya ay sa iyo lamang. Kapag opisyal ka ng naging padre de pamilya, magiging matagumpay ang negosyo natin." Nag-cross-leg si Fered at nagsindi ng sigarilyo. He pridefully said, "It's confirmed that I'll become the head of the family. Masasabing akin na ang Dragon Mountain Range. Albert, pag-usapan natin ang pangunahing agenda. Magkano ang handa mong bayaran para mabili ang Dragon Mountain Range ng pamilyang Silver?" Ngumiti si Albert at sumagot, "Hindi ba tayo nagkasundo sa $1 billion? Si Fered ay nanunuya at hinubad ang sigarilyo bago siya malamig na sumagot, "Gusto mo bang bilhin ang minahan ng ginto ng mga ninuno ng Silver family sa halagang $1 billion lang? Hindi ba ito masyadong mababa?"
Dapat mong malaman na ang pamilyang Silver ay maaari ng kumita ng hindi bababa sa $1 billion kapag pinagsamantalahan lamang ng pamilyang Silver ang bundok. Kung bibilhin mo ito at samantalahin mo ito, maaari mong bawiin ang iyong gasto sa isang taon. Hindi ka ba kikita niya ng malaking pera? Nagbago ang ekspresyon ni Albert at tinanong niya, Fered, magkano ang gusto mo? Inabot ni Fered ang kanyang kamay. Isang presyo, $50 billion. Kabanata 1537. Matapos marinig ni Albert ang quotation ni Fered, halos maubo siya ng tubig. Tumayo siya at umubo saglit. Hoy, Fered, ang fierce mo talaga magtaas ng presyo. $50 bilyong. Bakit hindi ka pumunta at magnakaw sa bangko? Sa tingin mo ba, ang mga negosyanteng tulad namin ay matabang kambing na maaari mong tagterin at kainin? Walang pakialam si Fered sa kanya. Iginiit niya ang presyo at hindi gumawa ng anumang konsesyon. Umalaklak siya at sinabing, Albert, mas malinaw mong alam kaysa sa akin kung gaano kahalaga ang Dragon Mountain Range. Kapag nakuha mo ito at pinagsamantalahan ito ng lubusan, kalimutan ng $50 billion, maaari ka pang kumita ng $100 billion. Huwag masyadong matipid. Lahat kayo ay maaaring magbahagi, kaya ang bawat isa sa inyo ay hindi na kailangang maglabas ng marami. Nagdilim ang ekspresyon ni Albert. Una niyang inisip na pagkatapos mapatay si Riordan, natural na mangyayari ang lahat. Ngunit hindi niya inaasahan na ganoon pala kitikam si Fered. Fered Silver, iginigiit mo ba ang presyong ito? Malamig na tanong niya. Umalaklak si Fered. $50 bilyong. Hindi bababa sa kahit isang sentimo. Gusto ko ring ipaalala sa iyo na ang Dragon Mountain Range ay isang madiskarteng lugar. Ito ay hindi kailanman pinagsamantalahan sa isang malaking sukat mula noong sinaunang panahon at mayroong maraming mga kayamanan sa loob nito. Kung ayaw mong bumili, may iba pang gustong bumili. Bibigyan kita ng isang gabi. Kailangan mong tumugon sa akin bago ang 8 AM bukas. Kung hindi ko makuha ang sagot na gusto ko, pasensya na, ang Dragon Mountain Range ay pag-aari ng iba. Pagkatapos magsalita ni Fered, mayabang siyang umalis sa private room ng bar. Hindi lamang niya gustong kumita, ngunit nais din niyang kumita ng maraming pera. Sa $50 billion, magagawa niya ang anumang gusto niya. Nakatitig sa likuran ni Fered habang umaalis, galit na galit si Albert kaya walang awa niyang itinapon ang bote ng alak sa sahig. Darn it! Ang basurang ito ang pumatay sa kanyang ama at kinulit ang kanyang kapatid na babae. Napakawalan niya talaga. Sabi ng isang nasa gilid na wala ng konsensya ang taong ito. Albert, hayaan mo akong maging diretso sa iyo. Ano man ang mangyari, hindi ako sasang-ayon sa presyong $50 billion. Sumang-ayon din ang iba. Ito pala ay binalak nilang mag-alok ng $10 billion. Kung gusto ni Fered na itaas ang presyo, maaaring ito ay hindi hihigit sa $12 billion o $14 billion. Hindi ito maaaring higit sa $20 billion. Gayunpaman, si Fered ay sobrang sakam na humingi siya ng $50 billion sa sandaling siya ay nagpakita. Nabaliw siya. Sinong muwang ang magbibigay sa kanya ng ganoon kalaking halaga? Sabi ng isa sa kanila, huwag mo siyang pakialaman. Hayaan mo na lang siyang ibenta sa kanila. Hindi ako naniniwala na may muwang nabibili ng Dragon Mountain Range sa halagang $50 billion. Nag-isip sandali si Albert bago niya sinabing, mahirap sabihin. Kahit na ang $50 billion ay katawa-tawa na mataas, ang Dragon Mountain Range ay talagang sulit. Kung ang isang tao ay talagang napakawalang isip na mas gugustuhin niyang kumita ng mas kaunti at gusto pa ring bumili ng Dragon Mountain Range, kung gayon ang lahat ng aming pagsisikap ay mauubos. Sabi ng isa pang tao, darn it, how dare he? Kung hindi niya ibebenta sa atin ang Dragon Mountain Range, ilantad natin siya sa pagpatay sa kanyang ama at pag-frame sa kanyang kapatid na babae. Umupo si Albert, mamantong hininga, at sinabing, kung gagawin talaga natin iyon, parehong talo ang magkabilang panig. Kung maaresto si Fered, hindi rin kami makakakuha ng Dragon Mountain Range at hindi rin kami makakatanggap ng anumang reward para sa aming mga pagsisikap. Alam kong galit na galit ang lahat, ngunit hindi kami masisiraan ng bait dahil sa galit namin ngayon. Ang layunin namin ay kumita ng pera, makuha ang Dragon Mountain Range, at paunlarin ito, hindi para i-frame si Fered. Sa ngayon, first choice pa rin natin ang negosasyon. Dapat nating subukan ang ating makakaya upang mapababa ang presyo at makuha ang Dragon Mountain Range sa presyong mas mababa sa $20 billion.
Nanatiling tahimik ang lahat. Alam ng lahat na tama si Albert at mas kalmado siya. Ang problema ay, ang kanyang mga salita ay hindi kapaki-pakinabang. Base sa masamang ugali ni Fered kanina, sino ang papakinggan niya? Paano niya babawasan ang presyo? Habang naubusan ng ideya ang lahat, bumukas ang pinto sa pribadong silid at pumasok ang isang lalaki. Nagtaas ng ulo si Albert at ang barkada at tumingin. Isa itong estranghero na hindi nila kilala. Agad siyang nagalit. Kabanata 1538. Ano ang nangyayari? Bakit hinayaan mo na ang mga taong iyan? Inilipat ng lalaking iyon ang isang upuan at umupo. Hindi mo kailangang sumigaw. Ang iyong mga tao ay nasa ilalim na ng aking kontrol. Gusto kong sumugod, hindi mo kailangang sisihin ang iyong mga tao, sabi niya. Tinaikit ni Albert ang kanyang mga mata at nagtanong, sino ka? Bakit ka pumasok? Sabi ng lalaki, hayaan mo akong magpakilala. Ako si Thomas Mayo. Noong una, gusto kong maging manugang ni Riordan. Sa kasamaang palad, ang plano ay nasira ng isang tao ng maaga. Thomas Mayo. Manugang. Nagkatinginan si Albert at ang kanyang mga tao at tila medyo naguguluhan sila. Tanong niya, Mr. Mayo, bakit? Gusto mo bang sisihin sa amin ang pagkamatay ni Riordan? Kahit na ang mga negosyanteng tulad namin ay hindi mabuting tao, hindi namin gagawin ang pagpatay sa iba. Sumagot si Thomas, alam kong hindi mo ito gagawin, at alam ko rin na hindi ikaw ang mamamatay tao. Katulad nito, sigurado din ako na dapat mong malaman kung sino ang mamamatay tao. Albert Clark, pumunta ako ngayon dahil umaasa ako na maaari kang makipagtulungan sa akin upang makuha ang mamamatay tao. Natigilan si Albert habang nakikinig sa kanya. Ginoong Mayo, hinihingi mo ba akong tulungan kang hanapin ang mamamatay tao? Haha, ano ang mga benepisyo para sa akin? Ngayon, ang pagmamayari ng Dragon Mountain Range ay nasa kamay ni Fered, habang si Albert at ang mga negosyante ay gustong makakuha ng Dragon Mountain Range. Kaya, tiyak na poprotektahan nila si Fered. Paano kaya nila siya ibebenta? Walang saysay sa kanila ang kahilingan ni Thomas. Gayunpaman, walang ganap. Matapos sabihin ni Thomas ang kasunod na bagay, nagbago ang mga ekspresyon ni Albert at nagiba at nagkaroon, subconsciously, isang malaking pagbabago. Alas 7 ng umaga kinaumagahan, hindi na makatulog si Fered. Mag-isa siyang nakaupo sa sopa, binabantayan ang kanyang telepono at naghihintay ng hindi ito iniiwan kahit anong sandali. Kahit na medyo malupit ang sinabi niya kagabi, sa totoo lang, gusto pa rin niyang ibenta ang Dragon Mountain Range kay Albert at sa barkada. Kung hindi, mas maaasahan kung maghanap siya ng ibang mga mamimili. Kung hindi siya tatawagan ni Albert, mapapahiya talaga siya. Magiging 8 AM. Bakit hindi pa nila ako tinatawagan? Talaga bang mataas ang presyong itinaas ko? Maaari siyang makipagayos kung ang presyo ay masyadong mataas. Lahat ay maaaring pag-usapan. Lihim na nag-iisip si Fered. Kung talagang dumating si Albert para makipagayos sa presyo, maiisip niya pa rin ito. Hanggat maaari silang mag-alok ng humigit kumulang $30 billion, maaari niyang ibenta ito sa kanila. Hindi masisira ang business deal. Habang nag-aalala siyang naghihintay, tumunog ang telepono. Ang papasok na tawag ay hindi galing sa ibang tao, kundi kay Albert. Eto na. Sobrang saya ang naramdaman ni Fered, pero gusto pa rin niyang magmukhang kalmado. Matyaga niyang hinintay na tumunog ang telepono ng mahigit 10 segundo bago niya ito kinuha. Hello? Albert, bakit mo ako tinatawag? Fered Silver, huwag mo akong sabihan ng kalokohan. Hindi mo ba alam kung bakit kita pinatawag? Dadalhin ko ang aking mga tao sa iyong bahay ngayon. Huwag pumunta kahit saan. Pag-uusapan natin ang tungkol sa Dragon Mountain Range. Oo naman, maghahanda ako ng masarap na pagkain at alak sa bahay para sa iyong pagdating. Pagkababa ni Fered, ngumiti siya ng napakatamis. Hindi niya inaasahan na may darating na sakuna. Kabanata 1539. Pagkatapos maghanda ng kaunting merienda ni Fered, dumating si Albert at ang barkada sa kanyang bahay sa tamang oras. Pagpasok pa lang nila, nagtawanan sila at sinabing, Fered, andito na kami. Tumalikod si Fered, tumingin sa kanila, at tumawa. Wow, dumating ka sa oras. Nandito ka kaagad kapag natapos ko ang paghahanda ng mga merienda at alak. Naamoy mo na siguro ang halimuyak ng pagkain, di ba?
Halika, maupo na tayo at kumain. Si Fered ay taos-pusong nagplano na i-treat sila sa isang pagkain. Pagkatapos, pag-uusapan nila ito sa hapagkainan. Sinong makakaalam na kakaway ng kamay si Albert at sasabihin, "We're not in a rush." Ang ilan sa aming mga kaibigan ay hindi pa dumarating. Maghintay ka lang saglit. Anong mga kaibigan ang magkakaroon? Natigilan si Fered. Bakit? May darating pa ba? Sa sandaling magsalita siya, narinig niya ang sirena ng ilang sasakyan ng pulis. Nang tumingin siya, maraming sasakyan ng pulis ang huminto sa harap ng tirahan ng pamilyang Silver. Lalong naguluhan si Fered. Bakit dumating ang mga sasakyan ng pulis? Ang dahilan ng pagkamatay ni Riordan ay nakumpirma na at si Valerie ay naaresto na. Theoretically, ang pulis ay walang dahilan upang bumalik muli, ngunit sila ay dumating sa tulad haiki na paraan. Sabi ni Albert, nandito na sila. Dumating na ang iba pang kaibigan na gusto nating hintayin. Ang mga pulis ba na ito ang iba pang mga kaibigan na napag-usapan ni Albert? Natigilan siya. Teka lang Albert, anong ibig mong sabihin? Nagkibit balikat si Albert. Umisi siya at sinabing, wala akong ibig sabihin. Ginawa ko lang ang dapat gawin ng isang mabuting mamamayan. Ikaw, Fered Silver, ang pumatay sa iyong ama at kinulit ang iyong kapatid. Ginawa mo ang gayong immoral na bagay, ngunit gusto mo pa ring manatiling walang parusa. Kami ay mabuting mamamayan, kaya natural na kailangan naming tumawag ng pulis para arestuhin ka. Boom! Pakiramdam ni Fered ay nabalot ng napakaraming kidlat ang kanyang isip at binomba siya ng napakalakas kaya siya nasugatan. Ano ang ibig sabihin nito? Tinuro niya si Albert at sinabing, grabe ka ba talagang walang awa? Ngunit, Albert Clark, huwag kalimutan na ang Dragon Mountain Range ay akin na ngayon. Kung makukulong ako, hindi ito makukuha ng mga kumikitang tulad mo. Bakit mo ginagawa ang mga bagay na hindi ka pakipakinabang? Nag-isip siya sa ganitong paraan, ngunit hindi pareho ang iniisip ng mga tao. Isang lalaki ang pumasok pagkatapos ng pulis at siya ay si Thomas. Malamig na lumapit si Thomas kay Fered at walang pakialam na nagsalita. Fered Silver, parang may mali ka. Hindi sa iyo ang Dragon Mountain Range. Tumawa si Fered. Kung hindi ito sa akin, sa iyo ba? Ang aking ama ay patay na at ang aking kapatid na babae ay naaresto, kaya ako lamang ang kahalili para sa posisyon ng ulo ng pamilya. Hindi sa akin ang Dragon Mountain Range. Anong klaseng kalokohan ang sinasabi mo? Thomas scoffed and said, parang ganoon talaga, pero hindi mo pa namana ang posisyon ng padre de pamilya, di ba? Batay sa ulat mula kay Albert and the gang. Pati na rin sa ebidensyang ibinigay nila kung makumpirma namin na ikaw ang mamamatay tao, ang iyong kapatid na si Valerie Silver ay magiging inosente at makakalaya. Sa oras na iyon, ang pamilya ay hindi ikaw, ngunit ang asawa ni Valerie at ang manugang ni Riordan. Isa. Nagkamali talaga ng kalkula si Fered. Sa katunayan, hindi pa niya minana ang posisyon ng ulo ng pamilya. Kung siya ay nahatulan ng pagpatay, kung gayon ang kahalili ay hindi na siya kundi ang asawa ni Valerie. Tumingin si Fered kay Thomas bago siya sumulyap kay Albert. Tapos, naintindihan naman niya agad. Nagtulungan ba kayo para i-frame ako? Tinuro niya si Albert at sinabing, you're a jerk. Ano sa tingin mo ang magiging advantage mo pagkatapos mo akong i-frame? Hindi makikipagtulungan sa iyo ang kapatid kong babae batay sa kanyang karakter. Hindi makikipagtulungan si Valerie, ngunit gagawin ko, sabi ni Thomas. Pumayag ang iyong ama na ipakasal sa akin si Valerie. Kapag nakalaya na siya, tutuperin ko ang pangako kong pakasalan siya. Kapag nangyari iyon, ako ang magiging manugang ng pamilyang Silver at papalitan kita sa pagmamana ng posisyon ng ulo ng pamilya. Pero, iba ako sayo. Hindi ako ganoon kaambisyoso, kaya hindi ako hihingi ng ganoon kalaking halaga ng pera tulad mo. Kailangan ko lang ng $10 billion, kaya pumapayag akong ibenta ang Dragon Mountain Range kay Albert at sa iba pa. Nang marinig ito ni Fered, sa sobrang galit niya ay muntik na siyang mawala ng malay. Nagsumikap siyang gumawa ng ganoong kabigat na krimen. Sa huli, nagawa lang niya ang isang pabor para kay Thomas. Isang hakbang pasulong si Albert at sinabing, Fered, huwag mo kaming sisihin sa pagiging malupit. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo na lang ang sarili mo sa pagiging matako mo. Kung pumayag kang ibenta sa amin ang Dragon Mountain Range sa halagang $10 billion kagabi, hindi namin pipiliing makipagtulungan kay Thomas.
Dapat lang sa'yo yan. Ang mga negosyanteng ito ay palaging walang pakialam sa kanilang mga kredito at pamantayang moral. Sa kanilang mga mata, ang lahat ay halos isang bagay lamang. Tubo. Kailangan nilang gumastos ng $50 billion kung nagtrabaho sila kay Fered, habang kailangan lang nilang gumastos ng $10 billion kung nagtrabaho sila kay Thomas. Magiging pareho ang mga resulta. Kaya, bakit sila gagastos ng $40 billion pa? Kahit isang tulala ay kayang kalkulahin ang halaga, hindi banggitin ng mga taong tulad ni Albert. Galit na tinapakan ni Fered. Kahit anong mangyari, hindi niya inaasahan na magiging ganito ang mga pangyayari. Sa simula ay naiset up niya ang lahat ng napakahusay na papatayin niya ang kanyang ama at i-frame ang kanyang kapatid na babae. Pagkatapos, mamanahin niya ang posisyon ng ulo ng pamilya at ibebenta ang Dragon Mountain Range sa mataas na presyo. Gaano ito kaperpekto? Ngunit naputol ito ni Thomas. Jerk. Isa kang walang isip. Kabanata 1540. Galit na sumugod si Fered kay Thomas at gusto siyang sakalin hanggang mamatay. Pero isa lang siyang normal na tao. Paano siya magiging kalaban ni Thomas? Bago pa siya lumapit ay binigyan na siya ni Thomas ng sidekick sa mukha. Sa isang iglap, ganap na lumipad pabalik si Fered, binaligtad ang mga pinggan sa lamesa. Dalhin mo siya. Agad namang lumapit ang mga pulis, kinurot at inaresto si Fered. Hindi nila binigyan ng pagkakataon si Fered na tumakas. Isa siyang masamang kriminal na nangahas pa ng pagpatay sa kanyang ama, kaya ang naghihintay sa kanya ay ang parusa ng batas. Nalutas ang insidente. Yumuko si Albert kay Thomas bago niya sinabing, Mr. Mayo, natupad ko na ang ipinangako ko sa iyo. Ngayon, oras mo na para tuparin ang iyong pangako. Tumango si Thomas. Okay, let's go and pick up Valerie now. Pagkatapos magsalita ni Thomas, tumalikod na siya at umalis. Sumakay siya sa kotse ni Aris at nagmamadaling pumunta sa kulungan para sunduin si Valerie. Samantala, mabilis din silang sinundan ni Albert at ng kanyang barkada. Hindi nila kayang mawala si Thomas sa sandaling iyon. Habang nasa daan, nagpakita ng thumbs up si Aris sinabing, Commander, napakalupit ng pamamaraan mo. Ang mga kaibigan ay hindi magtatagal magpakailanman, ang kita lamang ang magpakailanman. Nakipagsabuatan si Albert kay Fered, pero pagdating sa tubo, internal conflict pa rin ang mangyayari sa kabila ng kanilang sabuatan. Haha! Huminto siya saglit bago niya sinabing. Ngunit, kung si Fered ay hindi naging gaaman at pumayag na ibenta ang Dragon Mountain Range sa halagang $10 billion kagabi, hindi ba natin palalampasan ang pagkakataon? Umiling si Thomas at sinabing, kung ibinente ito ni Fered sa halagang $10 billion, ibinente ko sana ito ng $5 billion. Lagi akong magbebenta sa mas murang presyo kaysa sa kanya. Si Albert at ang barkada ay mga negosyante, kaya palagi silang maghahabol. Hanggat mas mura ang ibibigay kong presyo, siguradong ibebenta nila si Fered. Ang pagtatapos na ito ay nakatadhana. Puno ng paghanga si Aris. Muli niyang tanong, we're going to pick Valerie up from jail. Commander, gusto mo ba talagang pakasalan siya, magmana ng posisyon ng ulo ng pamilyang Silver, at ibenta ang Dragon Mountain Silver kay Albert at sa gang? Umalaklak si Thomas. Sa tingin mo posible ba ito? Naiintindihan naman ni Aris. Nagamit na si Albert at ang kanyang barkada, at wala na silang anumang halaga ngayon. Kapag sila ay dapat naiwanan, sila ay abandonahin. Ilang sandali pa, dumating si Thomas at ang iba sa kulungan. Matapos mahawakan ng isang serye ng mga pamamaraan, sa wakas ay pinaalis ni Thomas si Valerie. Si Valerie na sa wakas ay nakalaya ay nakaramdam ng sobrang emosyonal. Talagang hindi niya inaasahan na may lalabas siya sa ganoong kaikling panahon. Tila mapagkakatiwalaang tao pa rin si Thomas. Sa oras na ito, nawala ang galit ni Valerie kay Thomas. Nagkaroon pa siya ng nararamdaman para kay Thomas. Ang kaibigang nangangailangan ay tunay na kaibigan. Noong nagkaproblema si Valerie, tanging si Thomas lang ang nagpatuloy sa trabaho para sa kanya. Nilinis niya ang kanyang pangalan sa pinakamaikling panahon at inilabas siya sa kulungan. Labis ang kanyang pasasalamat. Kung kailangan niyang pumili ngayon, handa siyang pakasalan si Thomas. Ang problema, imposible. Inilabas ni Thomas si Valerie, at si Albert at iba pang mga negosyante ay nagpatuloy. May nagsabi, Thomas, ngayong nailabas mo na siya, magagawa mo na ba ang ipinangako mo sa amin?
Naguguluhan na tumingin si Valerie kay Thomas at nagtanong, ano ang ipinangako mo sa kanila? Sinabi ni Thomas, bueno, nangako ako sa kanila na papakasalan kita. Ha? Pakasalan mo ako, namula ang kutis ni Valerie. Maaari niyang tanggapin si Thomas ngayon, ngunit ang problema ay tinitigan niya si Thomas at sinabing, pero, hindi ka pa ba kasal? Bakit gusto mo pa akong pakasalan? Umakto si Thomas na parang natauhan bigla. Tinapik niya ang kanyang ulo at sinabing, oh yeah, I almost forgot that I'm already married, at ang pangalawang kasal ay ipinagbabawal sa bansang ito. Darn it, nakalimutan ko na. Ang kanyang sinabi ay ganap na isang dahilan. Walang taong walang isip. May maniniwala ba na talagang nakalimutan ni Thomas na may asawa na siya? Kinagat ni Albert ang kanyang mga ngipin at sinabing, Thomas Mayo, ano ang ibig mong sabihin? Nagkibit balikat si Thomas at sinabing, Mr. Clark, pasensya na. Hindi sa ayaw kong tuparin ang aking pangako, ngunit hindi ako pinahihintulutan ng batas. May asawa na ako, kaya hindi ko maaaring pakasalan si Valerie. Kaya naman, hindi ko mamanahin ang posisyon ng ulo ng pamilyang Silver. Patawad. Sorry ha. Napakaseryoso ng affair na ito, pero tinapos niya lang ito ng, sorry. Hindi walang isip si Albert. Alam niyang sadyang kumilos si Thomas nang walang kahihiyan dahil gusto niya itong talikuran. Malamig niyang tinitigan si Thomas at nagtanong, paano ang Dragon Mountain Range? Napabuntong hininga si Thomas. Hindi ko mapapangasawa si Valerie, kaya ang Dragon Mountain Range ay hindi nauugnay sa akin. Hindi mo dapat ako tinanong tungkol dito. Tanungin mo na lang ang magiging asawa ni Valerie. Sa puntong ito, napagtanto din ito ni Valerie. Ang future husband. Wala iyon. I hate men the most, so I won't get married, pagmamalaki niyang sabi. Patay na si Riordan, naaresto si Fered, at hindi na ikakasal si Valerie. Ano ang ibig sabihin nito? Ang pamilyang Silver ay walang ulo ng pamilya, kaya paano nila haharapin ang pagmamayari ng Dragon Mountain Range? Ganun na lang ba magtatapos? Napagtanto ni Albert na niloko siya ni Thomas. He fiercely glared at Thomas before he gritted his teeth and said, Thomas, sa tingin mo ba ay walang isip ang mga negosyanteng tulad natin? How dare you fool sa amin? Gusto mo na bang mamatay? Bahagyang inangat ni Thomas ang kanyang ulo at hinamak siya. Anong gusto mo? Anong pwede mong gawin?